Kung ako sa'yo pinsan, hayaan mo na ako na lang ang magbayad niyan. Para sa'yo kasi mukhang wala ka talagang pambili. Nakakahiya. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Maureen. Kahit bayaran mo yan, hindi ko yan kukunin. Galit nitong sagot. Nakakahiya na ang lagay niya ngayon. Mabuti na lang at umatras na ito. Kaya tumayo na siya. Buntong hininga siyang pumikit. Ito ang kauna-unahang pinapahiya siya. Madaming tao na ang nakatingin sa kanila. At dumating na rin ang security guard para akayin si Evie. Nagtataka siya kung bakit walang laman ang card nito. Samantalang hindi naman niya nagagalaw ang perang ipon niya. Ikulong yan! Balak pa talaga mang-scam ng babaeng yan. Duro ng manager sa kanya. Hindi makatao yung ginagawa nyo. Porket out of balance ang card mang-scam na. Kung sana kinuha ko yan at pinilit na kunin, ganun ang scam. Gusto pa sana niyang magsalita ng mga masasakit na salita, kaso nagpipigil lang siya dahil baka lalong matrigger ang kanyang sarili at mapatulan niya ang mga ito. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Evie. Kung talagang may pambayad, edi sana kinuha mo na yan. Nagtawanan silang dalawa. Hindi pa naman niya nakuha ang cellphone nito dahil nakalimutan niya sa mansyon ng mga Clarkson. Tawagan niya sana si Dre para humingi ng tulong. Kailangan pa niyang alamin kung bakit walang laman ang card. Bitawan niyo ako! Sigaw nito sa dalawang security guard. Nagulat siya nang biglang naglabas ng cellphone si Maureen at tinutok sa kanya. Ito na ang plano niya, ang ipahiya siya. Bitawan niyo siya kung ayaw niyong malintikan sa akin. Isang matigas na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Kilala niya ito at nagpasalamat siya dahil makakalaya na siya sa kahihiyan. Dre, inaway niya ako. Gusto ko lang namang bayaran yung kinuha niyang alahas. Lumapit agad si Maureen sa kanyang asawa at nagpaawa effect ito. Pero nanatili pa rin nakatingin si Dre sa kanya at sa siko niya ito nakatingin. Lumapit siya kay Evie at hinawakan ang sugat nito. Mr. Clarkson, siya po kasi ang kukuha ng isang necklace sa halagang 100,000. Pero ang card nito wala namang laman. Tapos nasira pa niya yung isang stante namin kaya nahulog ang ibang items. Tapos si Ma'am Maureen siya lang po ang nag-volunteer na bayaran ng items pero matigas ang babaeng scammer na yan. Shut up! Kilala mo ba yung babaeng sinasabihan mo ng scammer? Ito ang kauna-unahang nakita niyang nanigaw ng tao si Draymond. Napalunok na lang siya dahil kitang-kita sa mukha ng babae ang takot at pangamba. Ano ba ang kinuha niya? Tanong nito. Kinuha agad ng babae ang items na napili niya at pinakita kay Draymond. Honey, bakit kailangan mo pa ito? Ang daming ganito sa bahay para sa'yo lahat yun. Lalong nainggit ang dalawa kay Evie. Hindi man lang sila pinansin ni Dre. Ito sana ang plano nila. Kailangan nilang mapasama si Evie kay Draymond. Pero mukhang palpak ang kanilang plano. Nahihiya kasi akong gamitin ang mga yun. Dahil baka sabihin nilang gold digger na naman ako. Kunot noong tumitig si Dre kay Evie. Paanong naging gold digger ang asawa niya? Gayong siya itong nagpumilit na maging mag-asawa sila. Hindi niya gusto ang mga salitang iyon para sa kanyang asawa. Lihim na nagbunyi ang loob ni Evie. Kuhanin niya sana sa aktingan si Draymond para ipakita sa dalawa na nagkamali sila ng kinalaban. Sabi nila no balance daw yung card ko. Hindi ko alam kung bakit. Subukan mo ulit. Utos nito sa manager. Medyo nag-alinlangan ng manager dahil hindi naman totoong walang laman ang card ng babae. Inutusan lang siya ni Maureen. Ano ang tinutunganga mo dyan? Galit na kinuha ni Dre ang card swipe at siya na ang sumubok. Nagtaka siya dahil may laman naman ito. Galit niyang binato sa sahig ang swipe card machine hanggang sa nabasag ito. Dali-dali namang umalis sina Maureen at Alexi dahil baka magsumbong ang babae at lagot sila kay Draymond. Sorry sir, napag-utusan lang po ako. Hindi pa siya nagtatanong pero agad na itong umamin. Ngumisi si Evie dahil tama ang hinala niya kanina. Napaka-imposible namang no balance ito gayong wala naman siyang pinagagastusan na iba. Sino? Biglang lumuhod ang babae at humingi na naman ng paumanhin. Pero hindi na kay Draymond kundi sa harap na ni Evie. Malilintikan siya nito pag oras na magsasalita siya. Pero wala na siyang magagawa. Kailangang hindi lang sa kanya iaako ang lahat dahil nagawa lang naman niya iyon dahil sa utos ng dalawa kanina na VIP customer nila. Sila Ma'am Maureen po sir. Sila lang naman po nag-utos sa akin na ganun ang gagawin ko sa asawa niyo. Hindi ko naman po alam na siya yung asawa niyo.
Walang sabi-sabi, tinadyakan ni Draymond ang tagiliran ng manager. Sa kanila ang mall kaya nasa kanya ang rules kung ano ang dapat gawin sa nagkaasalang empleyado. How dare you? Paano kung hindi ako ang asawa ni Evie? So hahayaan mong maliitin nila dahil sa utos lang? Hindi mahirap ang asawa ko at may sarili itong pera kaya shame on you. Ngayon, tumayo ka dyan at umalis na kayong lahat dito. Dinuro pa niya ang ibang babae na naroon. Hindi niya kailangan ang mga tauhan na madaling mautusan ng kahit sino. Sir, patawarin niyo po kami, wala po kaming alam dyan. Umiiyak na pakiusap ng mga nadamay na employee. Siya lang naman na nagkasala kaya siya lang ang matanggal. Saad ni Evie, wala siyang pakialam kung masama na siyang tao. Dahil siya itong pinahiya nila kanina at pinagtawanan dahil lang sa plano ng dalawa. Humanda kayo sa akin. Saad ng kanyang isip. Hindi siya titigil hanggat hindi ito nakakaganti sa dalawang ipokrita. Magkakampi pa ang mga ito na siyang kinabigla niya. Hindi naman pwedeng sakta ni Jay ang dalawa. Dahil mukhang kakampi ang pamilya niya sa dalawa. Lalo't sila ang gusto nilang maging asawa siya. Lumapit siya kay Evie at kinuha ang necklace na pinili nito, saka hinila palabas ng butik. Inutusan niya rin ang kanyang assistant na tanggalin ang lahat. Kahit gusto ni Evie na ang manager lang, pero para sa kanya, wala nang second chances. Ay, palpak ang plano natin, Maureen. Kailangan ni Alexi na mas painitin ang hidwaan nila ni Evie. Para sa huli, siya ang magwawagi kay Draymond. Kaya hindi siya gaano nagsalita mamaya. Para mas mapasama si Maureen kay Draymond pag oras na magsumbong ang binayaran niyang manager. Ang plano nila ni Maureen ay hindi nasunod dahil siya ang unang nakipag-usap sa manager na kung pagdating ng sisihan si Maureen ang mananagot kay Draymond. Sa tagal nilang magkaibigan ni Evie, kilala na niya ito. Hindi magpapatalo at matalinong mag-isip. Alam nitong may plano sila. Pero gusto niyang mabasa ang lahat ng galaw ni Evie dahil medyo malihim ito sa ibang bagay. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Gusto kong mapahiya si Evie lalo na kay Don Domingo. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya matanggap na kay Evie na naman ang taong gusto niya. Ang daming pagkakataon na lahat ng lalaking gusto niya ay kay Evie nagkakagusto. Maganda naman siya at marunong sa fashion. Pero parang kay Evie pa rin ang ganda na wala siya. Alam niyang magpinsan sila pero ang layo-layo ng itsura nila. Bakit pa kasi gustong-gusto mong mapabilang sa pamilyang yon? Gayong wala daw to pakailam sa mga babae, lalo na yung lolo ni Jay. Ayon ang bali-balitang nakalap niya. Pero hindi siya naniniwala dahil kahit sinong tao, kung hindi kasosyo sa negosyo ay mahihirapang mapalapit sa mga Clarkson. Kailangan niya ding siraan ang mga Clarkson para ang bintang ay kay Maureen. Nagbubunyi ang kanyang loob-loob. Pag oras na nagawa niyang patalsikin si Maureen. Lalo't ito pala ang isang gusto ng Don maging asawa ni Draymond. Para sa kanya, madali lang mapatalsik si Evie at nasa kanya ang huling halakhak. Hindi totoo yan. According sa dati ko, kung sino daw ang gusto ng Don maging asawa ni Jay, ay magugustuhan niya ito kahit anong mangyari. Nalaman niya rin ang bagay na iyon at masaya siya dahil isa siya sa napili ng Don maging asawa ni Draymond. Pero kasamang palad napunta sa babaeng walang class. Mag-iisip pa tayo ng ibang plano. Sumang-ayon naman si Maureen at nag-isip na sila para sa susunod. Alam nilang may paparty ang mga Clarkson sa susunod na linggo. At hindi pa nila alam kung anong event iyon. Dahil nakatanggap naman sila ng invitation galing sa mga Clarkson. Pag-alis ni Maureen ay nag-isip pa si Alexi na dapat huwag siya munang gagawa ng ikakasama niya. Kailangan niya magplano pero kay Maureen lahat isisisi. Para kung mag-warning ang mga Clarkson, kay Maureen lahat aako. Napangisi siya dahil kung matanggal si Maureen sa maging karibal niya, si Evie ang isusunod. Kinuha niya ang isang USB drive. Naroon ang video kung saan naroon ang isang sikreto ni Evie. Pinanood niya ito pero hindi niya tinapos dahil ang laswa para sa kanya. Ito ang huli niyang alas para mapatalsik si Evie sa buhay ni Draymond. Kailangan niyang maging maingat sa pagplano. Pero lahat ng iyon ay para kay Maureen muna. Pagka-uwi ni Maureen ay agad siyang sinalubong ng kanyang ama. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka na siyang pinagtakan niya dahil wala naman siyang nagawang kasalanan. Dad, ano nagawa kong mali? Galit nitong tanong. Nagtataka siya dahil galit na galit ang kanyang ama.
Really? Wala? Pumunta dito ang assistant ni Draymond. Pinakita ang video kung paano mo apihin si Evie. Hindi ka ba nag-iisip, Maureen? Dapat kung gagawa ka ng kalokohan, yung hindi sa teritoryo ni Draymond. Tignan mo, may warning na tayo na pag oras na makagawa ka ng isang pagkakamali laban kay Evie, siguradong lilipad tayo ng wala sa oras sa kahit anong bansa. Mag-isip ka, Maureen, hindi yung padalos-dalos. Umalis na ito sa kanyang harapan at kuyom ang mga palad ni Maureen dahil mas kinampihan ni Draymond si Evie. Akala ba niya patay na patay si Draymond sa kanya? Pero bakit ang dali niyang maging asawa si Evie? Next time huwag kang aalis na hindi mo dala yung cellphone mo. Paano kung hindi ako dumating doon? E di napahiya ka. Tapos makakarating pa ito kay Lolo. Biglang niyakap ni Evie si Draymond. Kahit abala pa ito sa pagsermon sa kanya. Ramdam ni Evie ang bilis ng tibok ng puso ni Dre. Niyakap niya ito dahil niligtas siya sa kahihiyan. Hindi siya sanay na maipahiya. Dahil noon, siya ang namamahiya pag oras na hindi niya gusto ang taong kaharap. Umiyak siya dahil wala na pala ang kanyang magulang para sumbungan sa mga nangyari. Mabuti na lang at meron si Jay sa tabi niya lagi. Parang safe siya lagi pag si Jay ang kasama niya. Dahil kanina sinusubukan niyang lumayo, kaya nagpasya siyang pumunta sa mall mag-isa. Pero anong nangyari? Muntik na siyang mapahamak dahil sa kagagawa nila Maureen at Alexi. Tana, napakaiyakin mo talaga, ang tanda mo na. Hinaplos niya ang likod nito para tumahan. Hindi siya sanay mag-alo ng babae. Dahil ayaw niya sa isang imotera pero mukhang isang iyakin ang napunta sa kanya. Nasaan ang Eving matapang? Dapat matuto kang lumaban dahil hindi sa lahat ng oras nasa tabi kita. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Buntong hiningang humiwalay si Evie sa kanya at nagpunas ng luha. Hanggang kailan tayo ganito, Dre? Tanong nito. Alam niyang habang tumatagal pag ganito lagi ang pinapakita sa kanya ni Draymond, ay baka lalo siyang mahulog at masanay na nasa tabi niya lagi si Draymond. Hanggang hindi ko alam. Basta ako lang magpapasya kung hanggang kailan, Evie. At sana wag muna ang kasunduan natin ang isipin mo, okay? Hinila niya ito at niyakap ng mahigpit. Kahit kasunduan lang ang meron sila ni Evie, hindi siya papayag na saktan ito ng iba. At ipahiya, mananagot ang sino man. Tahimik lang ang lahat habang nagdi-dinner. Napansin ni Evie na hinihiwalay ang mga babae sa mga lalaking Clarkson. Ano kaya ang reason bakit ganito? Bulalas ng kanyang isip. Wala siyang mood mag-ingay dahil baka ma-stress na naman niya ang mga lalaking Clarkson. Gaya ng nakaraan, muntik na siyang masaktan dahil sa pagiging palasagot niya. Hanggat walang nagsasalita, hindi muna siya nagsalita. Natatawa ang loob-loob niya dahil ito ang gustong maging pamilya nila Maureen at Alexi. Parehas pa naman niyang mga taong kitikiti ang mga iyon. Evie, bakit hindi mo pabigyan ng anak si Draymond? Muntik na siyang mabilaukan sa tanong ng Don. Wala sa usapan ang anak kaya nagulat siya. Tumingin lang sa kanya si Draymond at kumindat. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Medyo nawindang ang kanyang utak sa tanong. Darating kami dyan, Lolo. Sinusubukan na po namin gumawa at sana soonest meron na. Tila hindi inaasahan ni Jay ang sagot ni Evie. Parang totoo ito kung magsalita. Natatawa na lang siya dahil kahit magkatabi sila ng kama, ang dami pang reklamo. Paano pa kaya kung gagawa na talaga sila ng anak? Dapat lang subukan niya dahil gusto ko pang makita ang apo ko sa tuhod. Kung titignan, parang mabait na tupa ang Don kung magsalita. Pero ang rules ng mansyon ay hindi makatarungan sa lahat. Sobrang higpit na parang nakakasakal para sa kanila. Pagkatapos nilang mag-dinner ay agad pumunta si Evie sa kanilang kwarto. Sumunod na rin si Dre dahil gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa mungkahi ng kanyang lolo. Grabe ang lolo mo, ganun ba talaga yun? Hindi makapaniwala si Evie. Hanggang ngayon nagtataka siya sa kanyang sarili dahil sa napasok niyang isang malaking problema. Ito ang napag-usapan namin ni lolo noon. Kung bibigyan mo ako ng anak, lahat ng utang ng ama mo ay bayad na at magiging malaya ka na. Napalunok siya sa sinabi nito. Parang ang dali lang sabihin ni Jay ang ganong bagay. Para sa kanya bilang magiging isang ina sakali. Parang ang hirap naman iwan ng anak sa ganitong pamilya. Siya pa nga na walang totoo sa kanila ni Draymond, nasasakal na siya. Paano pa kaya ang magiging anak nila lalo't wala siya sa tabi nito balang araw? Ano ang kapalit kapag mga anak ako?
Maghihiwalay tayo at kukunin mo ang anak ko at basta itapon, ganun ba? Well, gawin mo na lang akong alipin kung gusto mo. O di kaya patay mo na lang ako, Jay, para matapos na ang lahat ng utang na meron kami. Hindi ko isasakripisyo ang magiging anak ko sa pamilya na meron kayo. Agad siyang lumabas ng kwarto pagkasabi ng mga ganong salita kay Dre. Wala na siyang pamilya. At kung magkaroon man siya ng anak doon sa lalaking talagang mahal siya at hindi ginagamit para sa pansariling kapakanan. Hindi ito ang pinangarap niyang pamilya. Nagpasya siyang lumabas muna. Wala siyang pakialam kung may rule silang bawal lumabas ng gabi. Ano sila, borders? Inis na inis siyang nagtungo sa bar at tinawagan niya si Sunshine na pinakakaibigan niya noon sa Germany. Grabeng problema yan, Beshi. Bakit parang ang bigat ng aura mo ngayon? Psychologist siya ngayon sa mismong hospital nila at ito lang ang bukod tanging totoo niyang kaibigan. Hindi gaya ni Alexi na may tinatago palang galit sa kanya. Kinuwento niya ang nangyari sa mall at tulad ng inaasahan niya, gustong manakit ni Sunshine. Ito ang gusto niya sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang may umaapi sa kanya. Pero tuwang-tuwa pag siya ang nangaapi kaya minsan pinansagan nila ang pagkakaibigan nila ng balanced duo. Ang hirap ng pinasok ko, Beshi. Naiiyak niyang saad sabay lagok ng alak. Ano kasi ang nakain mo at pumayag kang matali sa isang Clarkson? Alam mo naman ang pamilya nila. Natawa siya dahil alam lang nila ay walang pakialam sa mga babae ang mga Clarkson. Dahil mapaglaro ang mga ito at walang nakakatagal. Pero mas malala pala ang totoong pagkatao ng mga Clarkson. At siya ang nagpapatunay. Alam niyang marami pa siyang malalaman na kadiliman ang mansyon. Kaya hanggat maaari gusto niyang makawala. Pero kasal na sila ni Jaymond at parang wala na siyang karapatang tumanggi pa. Dahil sa utang ng kanyang ama. Kaya mo ba akong pautangin? $500 million. Muntik maibuga ni Sunshine ang iniinom nitong alak. Sa ganong halaga mukhang isang taong kikitain ng kanilang hospital ang ganong karaming pera. Wala, besh. Saan naman ako kukuha ng ganon? Alam mo naman, maliit lang ang ospital namin. At mukhang yung gusto mong pera, kikitain lang ng isang taon sa ospital. Buntong hininga siya sabay inom ng alak. Mukhang magiging alipin siya ni Dre ng ilang taon dahil sa hindi niya pagbayad. Kung ibibigay niya ang kanilang bahay, mababawasan at kung tatagal siya ng kahit 10 taon sa buhay ni Jay, kulang pa rin at kahit mangutang pa siya, kulang pa rin. Naiiyak naman siya sa problemang kung saan ba siya kukuha ng pera. Kay Andy, mayaman yun. Pwede kitang pahiraman ng 10 million at hiram ka sa kanya. Manliligaw niya si Andy at wala siyang mukhang ihaharap dito dahil kahit mayaman ito, ay baka ayaw niyang magpahiram ng pera. Saka natatakot siya dahil baka tulad ni Dre may kapalit din ito. Inom na lang tayo, besh. Saad nito sabay lagok ng ilang beses sa wine na order nila. Sila lang dalawa ang nasa loob ng isang room dahil hindi nila gusto ang tahimik pag ganitong may problema ang isa sa kanila. Napakamot si Sunshine pagkakita kay Evie. Lasing na ito dahil nakayuko na sa mesa. Halos naubos nila ang 2 bote ng cocktail at mukhang nakarami si Evie sa pag-inom. Beshi, paano ka tayo lalabas? Nabubulol niyang saad habang hinahawi ang buhok nito para tignan kung tulog na ba talaga. Walang tugon ang kaibigan at mukhang tulog kaya hinanap niya ang cellphone nito para tawagan ang asawa ni Evie. Where are you? Nilayo agad ni Sunshine ang cellphone dahil galit ang boses ng isang lalaki. Help me, hindi ko maiuwi si Evie. Parehas kami lasing. Napapauti lips na lang siya dahil patay na agad ang tawag gayong may sasabihin pa sana. Napapikit na lang siya dahil nakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Bahala na kung walang kukuha sa kanila sa loob ng bar. Kaysa naman uuwi silang lasing lalo't hindi dala ang kotse niya dahil sinundo siya ni Evie kanina sa hospital. Napakamot ng ulo ang assistant ni Jaymond dahil nadatnan nila ang 2 babae na nakahiga sa sahig at lasing na lasing. Iatid mo yung kaibigan ng asawa ko sa kanila. Tumango lang si Jerry. Binuhat ni Jaymond ang asawa sa kanilabas. Lahat ng naroon ay nakatingin lang sa kanila. Hindi naman sila makikilala dahil naka-face mask siya. At kakilala naman niya ang may-ari ng bar. Kaya wala siyang problema. Hindi pwedeng malaman ng lolo niya na naglasing si Evie.
Galit na galit ito kanina dahil gabi na at lumabas si Evie. Kaya napagalitan ng ina niya dahil hindi niya sinabi lahat kay Evie ang mga rules. Ang pasaway mo talaga. Saad nito habang dahan-dahan niyang pinasok sa loob ng sasakyan si Evie. Sa bahay nila, utos nito sa driver. Hindi sila pwedeng umuwi sa mansyon na lasing si Evie. Siguradong mas lalong magagalit ang kanyang lolo. Naawa siya kay Evie dahil ito ang nahirapan sa kanilang sitwasyon. Nakakainis siya. Nagsasalitang nakapikit si Evie habang nag-aamba itong sumuntok. Pagkarating nila sa bahay nila Evie ay agad niya itong binuhat na parang bagong kasal. Tulog pa rin ito pero nagsasalita. Kaya iniiwas niya ang kanya mukha para hindi masuntok ng babaeng masona. Akala niya sakalang ito mabait kung tulog pero mukhang mas malala pa sa inaasahan niya. Ikaw? Nilukot ni Evie ang namumungay niyang mata dahil malabo ang tingin niya sa lalaking nasa harapan niya. Ako ito, just sleep na. Hindi naman niya mapalitan ng damit si Evie dahil nag-aalinlangan siyang tanggalin ang amoy alak nitong suot. You're back. Kunot noon niyang tinitigan ang asawa niyang nagsasalita. Binalikan mo ba ako? Saad nito sabay haplos ni Evie sa kanyang mukha. Napalunok na lang siya nang biglang bumangon ito at hinalikan siya sa labi. Naiintindihan naman niya dahil baka dala lang siguro ng kalasingan. Kaya wala itong wisyo. Baka hindi niya kayang magtimpi ay samantalahin niya ang pagiging agresibo ni Evie ngayon. Pero dahil may kasunduan sila, hindi siya pwedeng mablangko sa pangaakit nito. Ayaw niyang mabuntis o may mangyari sa kanila na lasing ito dahil baka sa huli isisilahat sa kanya. Pati ba naman ikaw, iiwan mo ako late? Naiiyak nitong salita habang lumayo at umupo sa kama. Nakasubsob ito sa sarili niyang tuhod. Kilala mo ba ako? Tanong ni Draymond. Kailangan niyang siguraduhin kung kilala siya nito at baka may something lang na naalala ito. Nope. Diba ikaw yung lalaking nakauna sa akin? Ikaw ang lalaking sinamantala ang pagiging mahina ko. I don't know you, but your scent, I remember again. Umiling na lang siya dahil sabi nito virgin pa siya. Pero bakit ngayong lasing siya ay kung ano-ano ang lumalabas na salita mula dito. Isa lang ang patunay na kung totoong virgin ito, may mangyari sa kanila. Pero paano kung hindi? Ano ang gagawin niya? Lasing ang asawa niya at hindi pwede ang anumang naisip niya. Dahil baka magalit sa kanya si Evie at layuan siya. Tulog ka na. Pilit niya itong pinahiga at nakatulog na pala mula sa pagkakasubsob nito sa sarili niyang tuhod. Inayos na niya muna ang pagkakahiga sa kinumutan. Nang maramdaman niyang tulog na talaga si Evie ay nagpasya siyang lumabas muna patungo sa terrace ng kwarto nito. Kung hindi ka virgin, meaning niloloko mo ako. Saad nito, hindi mahalaga sa kanya ang pagkabirhen ng isang babae. Pero kung ikiklaim nitong virgin pa rin siya ay isang panloloko na para sa kanya. Pero sino ang lalaking sinasabi niya na iniwan siya at binalikan? Bakit parehas ko ang amoy? Marami pang katanungan ang siyang gumugulo sa kanyang isipan. Wala din siyang maalala na babaeng nakaniig niya noon. Na biglang naglaho kaya imposibleng na siya ang tinutukoy ni Evie. Ang pabangong lagi niyang gamit ay matagal na niyang ginagamit. At sinadya niya iyon parang amoy na iyon ay para sa kanya lang. Kinaumagahan nagising si Evie na masakit ang ulo. Nilibot niya ang kanyang paningin kung nasaan siya ngayon. Nakita niyang nasa loob siya ng kwarto niya sa kanilang bahay. Wait, paano ako napunta dito? Nagtataka niyang tanong. Mabilis siyang bumangon saka pumunta sa banyo para maligo. Medyo naamoy niya ang sarili nito na mabaho. Pagkalabas niya galing ng banyo ay agad siyang pumunta sa closet niya at kumuha ng puting dress na kailangan niyang umuwi sa mansyon dahil baka magalit na naman ang mga Clarkson sa kanya. Pagkabihis ay pumunta muna siya sa harap ng salamin para magpatuyo ng buhok. Habang abala siya sa pagpapatuyo ng buhok ay siya namang pumasok si Dre. Magkape ka muna, mukhang nagmadali kang naligo ah. Parang may alak pa rin sa kanyang utak dahil naririnig niya ang isang pamilyar na boses at alam niya kung kanino ito. Buntong hininga siya nang silipin niya mula sa salamin ang isang bulto ng tao na palapit sa kanya. Walang iba kundi si Draymond. Alam ni Draymond na katatapos lang ni Evie maligo dahil nagpatuyo siya ng buhok at nakasuot na ito ng white dress at mukhang nagmamadali. Ano ginagawa mo dito? Tanong niya habang abala pa rin siya sa pagpapatuyo ng buhok.
Inuwi kita galing sa bar, lasing na lasing. Wait, how about my friend? Bigla siyang nag-alala kung nakauwi ba ng maayos si Sunshine kagabi. Inihatid ng assistant ko sa bahay nila. Natatnan namin kayo sa loob ng isang VIP room ng bar na nakatulog na sa sahig. Bigla siyang nandiri sa narinig na kaya nilang humiga sa sahig at hindi pa sigurado kung malinis ba ang sahig na iyon. Nang matapos siyang mag-ayos ng buhok ay humarap siya kay Draymond. This is your coffee para mawala ang hangover mo. Tinanggap niya ang mug na iniabot nito at saka humigop. Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi at mukhang hanggang sa usapan lang nila ni Sunshine ang tanging nasa isip niya. Mukhang ito na ang huli niyang pag-inom ng marami. Dahil sa pagkalasing niya wala na siyang maalala at kung hindi dumating sila Dre, napahamak pa sila. Paano niya nalaman na naroon kami? Tanong nito. Tumawag yung kaibigan mo using your phone at sinabi kung saan kayo. Medyo nahiya siya sa kanyang pinaggagawa. Kaya pala nandito ito dahil sila pala ang nag-uwi sa kanya. Medyo nalulutang ang kanyang isip dahil pakiramdam niya ang bigat pa rin ng kanyang ulo. Naparami ata siya nang nainom kagabi. Pinagmasdan naman ni Draymond si Evie na tulala. Parang gusto niyang tanungin ang tungkol sa sinabi nito kagabi. Pero baka dala lang ng kalasingan hindi ito totoo kaya hinayaan muna niya. Uwi na tayo, baka nagagalit na sila. Yeah, and you know what? Napagalitan ng mami ko dahil sa'yo. Bigla siyang nakonsensya sa narinig. For what reason? Tanong nito sa kanya. Dahil sa rules ng bahay, after dinner wala nang lalabas kung gabi na. At kung may importanteng lakad, may mga tauhan kaming pwedeng utusan. Pero ayos lang yun dahil hindi naman daw nasabi ni mami ang tungkol sa rules. Napalunok na lang siya dahil ang totoo sinabi lahat ng ina ni Jay ang mga rules. At siya lang itong pasaway. Kagat labi siyang nag-isip mukhang malilintikan na naman siya sa kanyang biyanan na babae. Meaning, inako ni mami ang mga kasalanan ko? Yes, and her fault. Siya dapat ang nagsasabi sa'yo ng mga ganong bagay. Lalo siyang nakonsyensya at kunot noong tumingin kay Draymond. Bakit parang wala lang dito na napagalitan ang mismong ina? Hindi man lang kaya nitong ipagtanggol sa isang Don Demod na iyon. Uwi na tayo at baka lalong magalit ang lolo mo kung oras na hindi pa tayo umuwi. Pasensya ka na Evie kung ganito ang pamilya namin. Napatigil siya sa paghakbang. Bakit humihingi ito ng pasensya gayong wala namang totoo sa kanila? I mean, pumasok ka sa buhay ko na ganito ang nadatnan mong pamilya. Ngumiti lang siya at may naisip. Kaya dagdagan mo ang 100,000 na ibabawas mo sa utang ng papa ko, Dre. Dahil hindi basta-basta ang pamilya nyo kung mahina akong babae. Baka nagagawa na nila akong basahan, lalo't hindi pala uso sa inyo ipaglaban ng mga babae. Medyo natamaan ang ego ni Draymond sa sinabi ni Evie. Mahirap ang insultuhin siya nito ng harap-harapan. Tama naman ang sinabi niya, lahat ng babae na nasa buhay ng mga lalaking Clarkson, pag hindi nagawang ipagtanggol ng kahit sino, kusa na lang itong aalis o di kaya ipapatapon sa malayo. Sige, pero sa isang kondisyon. Bawasan mo ang pagsagot sa lolo ko. Titriplihin ko ang bayad ko sa'yo basta manahimik ka lang lagi. Napangisi na lang si Evie. Madali lang palang kausap si Draymond. Pero hindi niya may papangako na hindi siya sasagot sa Don dahil minsan below the belt ito magsalita. Deal! Inilahad niya ang palad nito sa harap ni Draymond at kinuha naman niya ito para makipag-shake hands. Medyo nag-init siya nang maramdaman ang palad ni Evie na mainit. Agad niyang binawi ang kamay dahil baka kung ano pa ang magawa niya kay Evie at makagawa siya ng kasalanan. Tara na. Saad nito sabay labas ng kwarto. Nagmadali namang sumunod si Evie at naiwan ang isang tauhan ni Draymond para bantayan ang kanilang bahay. Mula sa biyahe, tahimik lang silang dalawa. Napapasimangot na lang si Evie pag naiisip ang mukha ng Don at mga tito ni Draymond. Pero may isa siyang kailangang paghandaan. Iyon ang ina ni Draymond. Siguradong saka ibubunton ang natamo niyang galit ng Don dahil sa pagiging pasaway niya. Pero nagtataka siya kung bakit inako nito ang kasalanan na nagawa niya. Pwede naman siyang siraan ito at hayaang palayasin. Nakaisip na siya ng isang paraan pa para makawala sa buhay ni Draymond.